Isang gabi ay nagsusulat ang isang lalaki ng Transmutation Circle sa isang eskinita, at napag-uusapan sa central na ito ay ang Ice Alchemist na ipinag-utos ng Führer na hulihin ni Colonel Roy Mustang. At nandito rin ang Full Metal Alchemist na makakasama ng Colonel sa mga misyon. Nakita ng mga bantay ang Ice Alchemist ngunit inatake sila nito. Saka nahawakan nito ang isa at pinagyelo ang katawan pati na rin ang kasama nito. At muntik na siyang tamaan ng sandata na nagmula pala sa Full Metal Alchemist na kinuha ang sibat at pinag-transform ang sandata na walang transmutation circle na ikinagulat ng lalaki. Saka dumating ang kapatid at pinagtulungan nila ang Ice Alchemist. Ginamitan nito ng Alchemist si Edward pero hindi ito naapektuhan dahil sa automail. Saka nakilala niya na ito ay ang Full Metal Alchemist na si Edward Elric. Pero nagtataka siya kung ba't mas maliit si Edward. Sa isang iglap ay nahuli ng bida ang kalaban ng mga bato. Tapos pinatalsik pa ito dahil sa inis. Nahuli na ang Ice Alchemist kaya nagpasalamat ang militar kay Alphonse dahil akala ay siya si Edward. Subalit bigla itong gumamit ng malakas na alchemy kaya nakatakas at napinsala ang mga militar. Giit ng colonel na ang nakalaban nila ay dating state alchemist na si Isaac McDougall. Dumating si Lieutenant Colonel Hughes ngunit si Alphonse na naman ang napagkamalang full metal. Sa kaniyaya nito ang dalawa na maghapunan sa kanila. Niyakap ni Hughes ang kanyang anak saka pinakilala niya ito sa magkapatid ngunit inis na inis si Edward dahil tinawag siya nitong pandak. Napakasarap ng pagkain nila pero hindi kumakain si Al dahil diet daw ito. Sa kulungan ay sinusubukan ni Isaac na maging kakampi si Kimberly dahil si Führer Bradley daw ang tunay na kalaban. Pero wala daw pake si Kimberly sa pinaglalaban niya kaya umalis na ito at itinulak ang pinagyelo niyang guard. Di makatulog si Hughes sa kakaisip na bata pa lang sila Ed at Al pero naging tuta na sila ng militar. Ililista daw ni Alphonse ang luto ng asawa ni Hughes sa mga kakainin niya pag naibalik na ang katawan. Samantala isang transmutation circle na lang ang kulang ay matatalo na daw ni Isaac si King Bradley. Dahil sa panluloob kagabi sa Central Prison ay naghigpit ang seguridad sa pamumuno ni Colonel Roy. Ngunit meron na namang bagong biktima si Isaac na nakita nila Ed. Nakailag naman si Isaac dahil naramdaman nitong dumating si Major Armstrong na inatake niya pero nakailag. Kaya muling umatake at nagkaroon ng pagsabog na nakita nila Ed at Al. Nang dumating ang magkapatid ay inihagis ni Isaac ang bag para makatakas ito sa kanila. Nagmamasid sa itaas si Isaac ngunit nakita siya ni Roy na tinira siya ng flame alchemy pero nakontra niya ito gamit ang tubig sa mga pipe saka binasa niya ang kernel para hindi makagamit ang apoy. Tumawid si Isaac sa gusali upang linisin ang ginawang transmutation circle pero nag-aabang pala ang magkapatid na alchemist. Ginamit ni Isaac ang mga transmutation circle upang magkaroon ng malakas na alchemy. At sinabing ang bansang ito ang kanilang kalaban pero ayaw makinig ng magkapatid kaya inatake ito ni Alphonse. Saka tinanong nila kung nasa kanya ang Philosopher's Stone. Ginamit nito ang tubig sa ilog at gumawa ng napakataas na yelo na sinuntok ni Major Armstrong pero lumiko lang ito. Saka nagpatuloy ang paglaganap ng yelo dahil balak nitong gawing yelo ang buong Central. Nakaakyat si Edward gamit ang alchemy at sumunod din sa kanya si Alphonse, saka naglaban sila ng alchemy kaya tumalsik ang lalaki at gumawa ng mainit na tubig. Nakabalik ito sa yelo at pinasabog ang mukha ni Alphonse. Kaya nalaman niyang wala pala itong katawan dahil nilabag nila ang batas ng alchemy. Naalala ni Ed noong naglaho ang kapatid kaya nilagay niya ang kaluluwa nito sa armor. Saka sumugod si Ed at napabagsak ang lalaki ngunit lumaban pa pero sinipa siya ni Al. Tinusok nito bigla si Ed na iniligtas ng kapatid. Saka nagsimula ng magyelo ang buong Central dahil sa kagagawa nito. At kahit pasabugin ang yelo ay kusa itong nabubuo. Nakaatake na si Roy ng apoy dahil nakapagpalit na siya ng gloves mula kay Riza Hawkeye. At nanghihina naman si Isaac nang makasalubong niya si King Bradley kaya gumawa siya ng isang sibat at sumugod. Pero nahiwa na pala ng Führer kaya namatay na si Isaac. Winasak ni Armstrong ang isa sa transmutation circle kaya hindi natuloy ang balak ni Isaac na Ice Age sa Central. Sinipan si Roy dahil sa yelo. Bagamat di nakita ng magkapatid ang Philosopher's Stone ay di pa rin sila susuko para maibalik ang mga katawan. Saka dumating si Armstrong na dinalaw sila sa ospital pero naghuhubad pa rin ito kahit doon. Samantala naghihintay lang ng pagkakataon ang mga homunculus bago magpakita. Patungo sa Lior ang dalawa upang hanapin doon ang Philosopher's Stone. 10 taon ang nakalipas ay pinakita ni Ed ang kakayahan sa alchemy na ikinatuwa ng ina dahil nagmana daw ito sa kanilang ama. Pero namatay ang ina dahil sa isang sakit. Naisip ni Ed na buhayin ang ina gamit ang alchemy kaya sinabi ni Al na pinagbabawal ito. Dumating si Winry na nag-aalala
sa kanila pero tinukso pa ito ni Ed. Pagsapit ng gabi ay ayaw uminom ni Ed ng gatas kaya daw hindi ito lumalaki kaya nag-away sila ni Tandang Pinako. Pagkagaling sa school ay magkakasamang umuwi ang tatlo. Di nagtagal ay naging estudyante sila ni Master Izumi para matuto pa ng alchemy. At lumipas ang mga taon ay nagpatuloy sila sa research kung paano mabubuhay ang kanilang yumaong ina. Hanggang isang araw ay natapos na nila ang research kaya inihanda ang lahat ng sangkap sa kanilagyan ng dugo. Subalit paggamit nila ng alchemy ay nakakatakot na kapangyarihan ng kanilang nag-ambala kaya lumabas ang isang mata at nagsimulang maglaho ang kanilang mga katawan ngunit si Al ay tuluyang nilamon nito. Napunta si Ed sa lugar na may malaking pinto at kinausap siya ng isang nilalang. Saka nagbukas ito at tinignan siya ng malaking mata at pinilit din siyang kinuha nito kaya nahulog sa kawalan at nakita ang mga mahahalagang impormasyon na pumapasok sa kanyang utak. Tapos naglaho din ang isang paa at isang kamay. Nagbalik na naman siya sa pinto ng katotohanan na nais niya muling pasukin upang makumpleto niya daw ang tamang formula. Pero hindi siya pinahintulutan ng nilalang at kinuha na ang isa niyang paa bilang kapalit ng impormasyon na nalaman. Pagbalik ay putol na ang paa at wala na si Al. Saka kinilabutan siya nang makita na isang halimaw ang nagawa nila. Tapos gumamit siya muli ng alchemy para mailagay sa armor ang kaluluwa ni Al. Nang magtungo si Roy ay kinilabutan siya sa ginawa ng mga bata. Kaya hinanap nila ang magkapatid at marahas na tinanong si Ed kung anong ginawa nito ngunit humingi na lang ng tawad si Al. Kamangha-mangha daw ang alchemy na ginawa ni Ed kahit naging palpak ito. Kaya giit ng Colonel na kung magiging state alchemist si Ed ay makakapagsaliksik ito kung paano maibabalik ang kanilang mga katawan. Pero dahil sa naranasan ng dalawa ay tutol si Pinako sa nais ng Colonel. Nagsimula sa panghihikayat si Roy upang mapakinabangan ang talent ng mga ito. At nang umalis ang militar ay nag-iisip si Ed subalit nakita daw ng Colonel na nagbabaga ang mga mata nito. Tapos sa isang taon ay pipilitin daw ni Ed na makarecover ang katawan kaya nagbabala si Pinako. Ngunit ipinangako na ni Ed na ibabalik niya ang katawan ng kanyang kapatid. Kaya nang may kabit ang automail ay nagsanay sila nito upang matutong lumaban. Nagagamit pa rin niya ang alchemy kahit walang transmutation circle katulad ng kanilang master. Ngunit binato siya ni Winry dahil nag-transform ang kanyang automail. Saka nangako ang dalaga na siya ang tapat niyang mekanik hanggang mabawi ang kanilang katawan. Pagdating sa Central ay sumailalim si Ed sa pagsusulit. Kaya pinakita niyang di na niya kailangan ng transmutation circle para makagamit ng alchemy. Ngunit sinugod niya ang Führer dahil maaari daw itong mapatay sa ganitong eksaminasyon. Pero hindi natakot si King Bradley dahil naputol na pala nito ang sandata niya. Samantala naghihintay lang ang dalawa sa kanyang pagbabalik. Natanggap kaagad si Ed na isang state alchemist at binigyan siya ni King Bradley ng alias na Full Metal Alchemist. Sa present ay malapit na sila sa Lior upang hanapin ang Philosopher's Stone. Talamak sa Lior ang balita sa mga himala ng isang priest nang mawasak ni Al ang radyo. Pero gamit ang transmutation circle at alchemy ay naayos ito ni Al. Kaya inakala ng mga ito na si Al ang Full Metal. Ngunit nagtaka silang si Bansat pala ang Full Metal Alchemist. Napakinggan nila si Cornelo sa radyo na gumagawa daw ng mga himala. Saka napakasikat nito dahil sa mga simpleng himala pero nakumpirma nila Ed at Al na gumagamit lang ito ng alchemy. At naisip nilang Philosopher's Stone ang nasa singsing nito. Isang dalaga ang nagdadasal upang maibalik ang kanyang kasintahan. Kaya sinabi ni Ed ang mga recipe para makagawa ng isang tao at wala pang nakagawa nito sa kasaysayan pero naniniwala daw si Rose kay Father Cornelo. Nabahala si Cornelo nang malaman na may state alchemist doon. Kaya inanyayahan nila ang dalawa subalit balak nilang patayin upang hindi mapigilan ang kanilang mga panloloko pero saglit lang sila na tinapos ng Elric Brothers. Tatakas pa sana ang isa na tinamaan ni Ed. Nang dumating si Cornelo ay tinanong ni Ed kung ba't ito nanloloko pero ayaw pang umamin ni Kalbo. Saka tinanong ng bida kung Philosopher's Stone ba ang nasa singsing nito pero pinag-utos pa nito kay Rose na barilin ang Full Metal dahil utos daw ito ng Diyos upang muling mabuhay ang kanyang kasintahan. Pero nagulat sila dahil ang Bansat pala ang Full Metal. Si Al ang tinamaan nito ng baril subalit nagulat silang hindi ito namatay dahil wala itong laman. Kaya pinalabas ni Cornelo ang kanyang bangis na kamera. Gumawa si Ed ng sandata at nagulat ang matanda na di ito gumamit ng transmutation circle pero naputol ng kamera ang sibat at tinamaan siya sa binti. Ngunit naputol ang mga kuko at sinipa ang halimaw dahil isang automail din ang binti nito. Sunod ay kinagat nito ang kanyang kamay pero isa rin itong automail kaya sinipa ito. Saka pinakita ng bida ang kanyang katawan at nagbanta sa priest. Giit ni Cornelo na makasalanan pala ang Elric Brothers. At dito palang napagtanto ni Rose na sinubukan na pala nila Ed ang human transmutation pero di nagtagumpay. Pero ayaw sumuko ni Kalbo kaya gumawa ito ng machine gun at pinagbabaril sila na sinalaglang ng bida ng alchemy.
Iniligtas ni Al ang dalaga at gumawa ng pinto si Ed. Subalit nag-aabang ang mga bantay pero nang pinakita ang sandata ay natakot ang mga ito at binugbog ng ating bida. Kalaunan ay pinaliwanag nila kay Rose na hindi totoo ang pangako ni Cornelo na bubuhayin nito ang kanyang kasintahan dahil upang makagawa ng human transmutation ay may kapalit itong parte ng kanilang katawan. Nahanap ni Cornelo si Ed at nakipag-usap tungkol sa Philosopher's Stone. Inamin ng priest na niloloko niya lang ang mga tagasunod upang magkaroon siya ng mga kulto na handang ialay ang buhay para sa kanya. Pero natawa na lang ang bida dahil naka-broadcast pala siya sa buong lugar kaya nalaman ng mga tao ang katotohanan. Aatake pa sana si Tanda pero winasak na ni End ang sandata nito kaya nang ginamit ay sumabog sa kanya. Ngunit pinilit pa rin ito ni Kalbo kaya naging isang malakas na halimaw at nawasak nila ang pader. Saka umiwas siya sa suntok at sinalag ang kaliwa nito. Tapos gumamit ng alchemist upang masuntok ito ng malaking kamay kaya bagsak na si Tatang. Subalit nang lumapit ang bida ay nalaman niyang peke lang pala ang Philosopher's Stone nito kaya pinalayas na lang si Kalbo sa kanyang harapan. Ngunit nangako pa rin si Ed na ibabalik ang katawan ng kapatid. Nais ni Rose na kunin ang Philosopher's Stone kaya sinabi ng bida na isang peke ang hawak ni Cornelo at hindi na maibabalik ang mga namatay. Pero di ito matanggap ni Rose kaya iniwan na siya ng magkapatid. Galit na galit ang mga tao kay Cornelo na manloloko. Samantala pinuntahan si Tanda ng dalawang homunculus na sila Lust at Gluttony. Lalaban pa sana si Kalbo pero tinusok na siya ni Lust at kinain ito ni Gluttony. Isang lalaki ang nag-aabang kay Baskgran pero inilabas nito ang mga knuckles at nagpalabas ng mga baril pero nakakailag ang kalaban. Kaya gumamit siya ng mga kadena at ikinulong sa mga bakal. Pero nang lumapit siya ay nakuha nito ang kanyang mukha at tuluyang tinapos gamit ang nakakawasak na alchemy. Nabahala ang mga kasama dahil sunod-sunod ang mga pinapatay na state alchemist. Nagtungo mismo doon si Führer Bradley at pinag-utos na ipaghiganti nila ang namatay. Sa office ay ginagawa ng mga kasama ang paperworks ng Colonel. At ayaw nang gumana ng kanilang receiver kaya inayos ito ng ating bida. Nag-report ang dalawa sa Colonel tungkol kay Cornelo. At bagamat nabigo sila sa Philosopher's Stone ay nagkaroon naman sila ng ideya. Kaya nirekomenda ni Roy na magtungo sila kay Show Tucker na gumagawa ng mga kamera. Nakagawa daw si Tucker ng kamera na nakakapagsalita pero ang sinasabi lang nito ay gusto na niyang mamatay. Pagdating nila ay sinalubong ng malaking alagang aso ng mag-ama. Napakadumi din ng bahay nito dahil umalis daw ang kanyang asawa. Pumayag naman si Tucker na makita ng magkapatid ang kanyang trabaho pero tinignan muna nito ang katawan ni Ed na nabawasan dahil sa human transmutation. Nagtungo sila sa lab kung saan tinatago ni Tucker ang mga kamera. Saka pumasok sila sa malaking library na nagustuhan ng dalawa kaya aalis daw muna ang Colonel. Habang busy sa pagbabasa ang dalawa ay dumating si Nina kaya nakipaglaro muna si Al. Saka dumating si Alexander upang makipaglaro kay Ed kaya hinabol niya ito. Dumating na si Jean para sunduin ang dalawa. At bago umalis ay pinaalala ni Jean kay Tucker na malapit na ang araw ng assessment, kaya tila may masama itong balak sa kanyang anak upang maging state alchemist siya. Kinabukasan ay nalaman ng Elric Brothers na 2 taon nang umalis ang nanay ni Nina at palagi pang abala sa lab ang kanyang ama kaya naalala din nila Ed ang karanasan sa kanilang ama. Kaya nakipaglaro sila sa buong maghapon sa bata upang matuwa ito. Samantala si Tucker ay nag-iisip kung paano makakapasa sa assessment upang maging state alchemist. Palaisipan kina Hughes at Armstrong kung sino ang pumapatay sa mga state alchemist. Nang dumating ang balita na isang lalaking may peklat sa mukha ang nakita sa Central Station. Giit ni Tucker na iniwan sila ng kanyang asawa dahil napakahirap nila kaya kailangan niyang maging state alchemist. Kinabukasan ay nagbalik sila Al sa bahay ni Mr. Tucker pero napakatahimik. Kaya pumasok na sila at nakita itong kasama ang bago niyang ginawang kamera. Ngunit nang magsalita ito ay nalaman ni Ed na ito ay si Nina at Alexander kaya makapanindig balahibo at hindi maintindihan kung ano ang kanyang mararamdaman. Kaya inatake niya si Mr. Tucker dahil nakumpirma ng bida na ginawa niya rin ito noon sa kanyang asawa dahil noong naging alchemist ito ay siya ring pagkawala ng asawa. Ayaw pang umamin ni Mr. Tucker sa kanyang krimen. At sinabing pareho lang naman sila ng magkapatid dahil pinaglaruan din nila ang buhay sa pamamagitan ng human transmutation. Sa sobrang emosyon ay pinagsusuntok ito ng ating bida dahil sa ginawa sa sarili nitong asawa at anak. Pero pinigilan na siya ni dahil mapapatay niya ito. Nalulungkot din si Nina nang makitang duguan ang ama. Hindi na maibabalik sa dati ang bata kaya sinipa ni Ed ang silver pocket watch ni Show. Kaya kahit na maulan ay nag-emote ang dalawa dahil hindi nila matanggap ang nangyari.
Nakarating si Scar sa mag-ama dahil napatay na nito ang mga bantay. Saka pinatay si Tucker dahil sa kasalanan nito. Tapos pinatay na din niya ang kamera upang maibsan na ang paghihirap nito. Nagregalo ng laruan si Ed sa kanyang ina na ginawa niya gamit ang alchemy. Pero naging pangit na bangkay ito tapos nakita niya pa sila Alexander at Nina saka nagising sa masamang panaginip. Tinanong nila kung ano nang mangyayari sa mag-ama. Sinabi ni Riza na pinatay ang dalawa kaya nais nilang sumama pero ayaw pumayag nito. At nandoon na sila Roy na nagtataka kung sinong pumatay sa dalawa. Samantala pinaniwalaan pa rin ng mga bulag na tagasunod si Cornelo. Ngunit nang may kumontra sa kanilang pananampalataya ay natawa na lang si Lust dahil nagpatayan ang mga ito. Subalit nag-transform ito dahil kinopya lang pala ni Envy ang anyo ng priest na pinatay na nila dahil marami itong tagasunod pero nagulat ang isang nakakita kaya kinain ito ni Gluttony. Naiinis daw sila sa Elric Brothers sa pangingialam kay Cornelo pero di daw nila papatayin ang magkapatid dahil sila ay mahalagang alay sa ritual. Nababahala na sila Colonel Roy sa dami ng napapatay ni Scar. Samantala natagpuan ni Scar sila Ed kaya niligtas ng kapatid saka gumamit ng alchemy upang makagawa ng pader. Subalit winasak ito ni Scar kaya nanginig sa takot ang bida. Tumakbo ang dalawa ngunit tumalon sa hagdan si Scar saka winasak ang buong hagdan para mahulog sila. Nakatakas sila Ed gamit ang alchemy na winasak lang muli ni Scar kaya tumakbo na lang ang dalawa. At kahit anong pagtakbo ay mabilis lang silang na-corner nito sa isang eskinita kaya naghanda ng sandata si Ed at sabay na sumugod subalit winasak lang nito si Al at nalaman na wala itong laman. Kaya sumugod si Ed at hindi nawasak ang kamay ng bida dahil isang automail. Saka gumawa siya ng sandata sa automail at sumugod pero nahuli siya at tagumpay na nawasak ang kamay nito. Kaya katapusan na nito kaya nais ni Ed na siya na lang ang patayin at wag na si Alphonse. Pero bago patayin ang bida ay dumating sila Roy. Giit ni Scar na siya ang tagahatol ng Diyos sa mga nagkasala. Tapos sumugod sa Colonel si Scar pero di gumana ang apoy kaya iniligtas ni Hawkeye saka pinagbabaril ito dahil alam nilang walang kwenta si Roy kapag umuulan. Pinagbantaan sila ni Scar nang sinuntok ito ni Major Armstrong. Saka sumuntok ito ng isang arrow kay Scar at habang naglalaban ay sinabi ni Jean na ito ang pumatay kila Nina at Tucker. Muling umatake si Armstrong na winasak lang ni Scar. Kaya pinagsusuntok ito ng Macho Fafa hanggang sa ma-corner ito pero naka-atras si Armstrong bago siya nito mapatay saka pinagbabaril siya ni Hawkeye hanggang sa matanggal ang shades nito at nalaman nilang isa itong Ishbalan. Saka gumawa ito ng matinding pinsala upang makatakas siya sa mga alchemist. Agad na nagtungo si Ed sa kapatid saka nagalit si Al dahil hindi tumakbo si Ed kahit na ito ang nais patayin ni Scar. Nais pa siyang bugbugin ni Al subalit naputol na ang kanyang kamay. Saka tinulungan sila ng mga kasama. Ang mga Ishbalan ay isang tribo na sinasamba si Ishvala. At 13 years ago nang aksidenteng mabaril ng isang military officer ang isang batang Ishbalan ay nagsimula ang civil war hanggang sa kumalat ang digmaan sa buong silangan. Kaya pinag-utos na ng Führer na ubusin ang mga Ishbalan. At kasama sa mga nakidigma sila Roy na walang awang pinagpapatay ang mga Ishbalan kaya si Scar ay may sapat na rason para ipaghiganti ang lahi nito. Saka nagpasya sila Ed na magtungo sa kanyang mechanic dahil kailangan niyang maayos ang automail. Pinabantayan ni Lieutenant Colonel Hughes sila Ed kay Major Armstrong ngunit si Al ay kasama ang mga tupa. At matapos ang matagal na biyahe ay nakita ni Armstrong sa isang istasyon si Dr. Marco pero natakot ito. Nang malaman ni Ed na may kinalaman ito sa Civil War ay hinanap nila ang doktor pero nagbago ito ng pangalan na Dr. Morrow at marami daw itong natulungan sa kanila. Pagbukas ng pinto ay sinalubong sila ng baril. Kaya binato ito ni Kalbo ng armor ni Al. Giit ni Marco na napilit lang siya ng militar na gawin ng karumal-dumal na experiment kaya ngayon ay pinagbabayaran niya ang kasalanan sa pamamagitan ng pagtulong sa mga tao. Meron pa daw siyang research data tungkol sa Philosopher's Stone na kailangan nila Ed. Saka pinakita nito ang liquid na Philosopher's Stone na limitado lang ang kakayahan dahil hindi pa ito isang bato. Pero kumpiyansa si Edward na magagawa niya itong isang bato kung ibibigay sa kanya ang research data. Giit ni Marco na posible talaga ito pero ayaw niyang ipakita ang research data dahil kasuklam-suklam daw ito. Kaya sinabi ni Ed na hindi na bago sa kanila ang kasuklam-suklam na bagay, pero di pa rin pinakita ang research data. Giit ni Armstrong na pwede naman nilang puwersahin na kunin ang Philosopher Liquid. Pero ayaw ng magkapatid dahil ginagamit ito ni Marco para tulungan ang mga tao doon,
Hindi na rin daw magre-report si Armstrong na nakita niya si Marco doon. Subalit nagtungo ang doktor at ibinigay ang isang papel pero tignan lang daw ito ni Ed kapag handa na siya. Nakasulat dito ang National Central Library First Branch. Samantala pagbalik ng doktor ay naghihintay na sa kanya ang isang homunculus. Nakauwi na rin sila Ed sa bahay ng mga Rockbell kaya binato siya ni Winry dahil wala man lang siyang pasabi. Nang makita nito ang mga wasak nilang katawan ay binanatan pa sila. Tapos pinagsuot muna siya ng pansamantalang binti habang ginagawa ito. Tumulong si Armstrong sa pagsisibak upang makapag-focus ang matanda sa trabaho. Saka namasyal muna si Ed at nagtungo sa puntod ng ina. Kinwento ni Pinako na tropa nito ang ama ng Elric brothers. Tinanong din ni Armstrong kung nasaan ang magulang ni Winry. Giit ng matanda na namatay ang mga ito sa Ishbalan War bilang mga surgeons. Dagdag pa ni Pinako na sinunog daw nila Ed at Al ang kanilang bahay para wala nang atrasan sa kanilang misyon na mabawi ang mga katawan. Kaya pag-uwi ay niyakap ni Armstrong ang bida dahil sa malungkot na kwento ng buhay nito. Nagising si Edward at nang silipin si Winry ay hindi pa daw ito natutulog. Nagdaan ang mga araw ay palaging nakikita ni Ed na hindi talaga tumitigil si Winry dahil rush ang kanyang pinapagawa. Subalit hindi pa rin makapaghintay si Ed dahil may clue na sila tungkol sa Philosopher's Stone. Saka dumating ang finished product pero nasasaktan si Ed dahil masakit kapag ikinakabit ang mga ugat sa automail. Kahit napuyat daw si Winry ay masaya siyang gumawa ng mga automail. Naramdaman ni Ed na saktong-sakto na ang pagkakagawa ng kanyang kamay at paa. Nagbabala si Winry na tinaasan niya ang chromium para di madaling kalaw-angin pero mas mahina ito ngunit umalis na si Ed. Saka gumamit ng alchemy upang muling mabuo ang kapatid. Agad silang nagsanay bilang paghahanda sa mga pagsubok na darating. Tulog na tulog si Ed at namangha si Winry dahil tinatawag na human weapon ang Bansot. Nagpasalamat naman si Al dahil palagi silang tinutulungan nila Pinako at Winry kaya naiiyak si Armstrong sa labas. Kinabukasan ay naglakbay na kaagad ang dalawa. Saka sinabi ng matanda na wag silang mahihiyang dumalaw. At si Winry ay magbabawi na daw ng tulog saka sila umalis.